Ayan, good morning mga ka-farmers. Ito po tayo. Ayan, nagpapamerinda tayo. Nakalimutan ko palang i-video kahapon yung pagpaparepair ko sa aking palay. O ito, anong oras na? Mainit. So, ito nagpapamerinda muna tayo. Ayan, meron tayong 9 na tao. Ayan. So, siya nga pala yung update ko, yung sinasabi kong tinamnan ko doon na gumamit lang ako ng 2 sakong synthetic fertilizer, isang urea at saka isang triple 14. Yan, so mayroon akong ang resulta, mayroon akong naani na 116 kabans and 2 lata. Yung inisprayan ko siya ng organic foliar fertilizer at saka molasses with atubi. So yun lang po ang aking ginamit, at saka isang sakong urea at saka isang sakong abono na triple 14, at saka isang beses lang din ako nakapag-spray ng pang insecticide, at saka yung ganon din yung pang fruit fly na insecticide din. So 2 beses lang, isa yung pang worm at saka isa yung pang yung insecticide na yung tawag sa amin sa Ilocano, yung dangaw. Yun yung pumipisti sa mga bunga ng palayan, lalong lalo na ito ngayon dahil yung nandyan, siya na lang dito dahil nakapag-harvest na dito. Nakapag-harvest dito, nakapag-harvest na rin ako doon at nakauna doon. So lahat ng insektong lumilipad nandito na. So kung hindi mag-i-spray ito, wala silang aanihin, hindi siya makakahani ng yung gaya ng dati na halimbawa 30, hindi na niya ma-release yung 30, baka hanggang 10 na lang, ganun. Kasi nga papapakin na siya ng insecticide. Okay, so ito ang resulta ng aking inaani. Napakaganda, class E. O ito naman sa kabila, ito. So aanoin na nila ito, yung lilikumin na, idediretso na sa NFA ito kasi maganda siya. Kaya maraming mga dahon-dahon, no? Pero yung akin doon napakalinis, yun hanggang doon, ayun, napakalinis. So class E. Ngayon ang ngayon ng abot ng mga buyer sa palay ngayon, yung nung isang araw is 23. Ngayon bigla silang bumaba ng 1 peso yung iba 2 peso. So may umaabot ng 22, may umabot ng 21. Yung sabi nilang 23, ngayon naging 22, naging 21. So minsan hindi wala tayong hindi tayo makatanggi kung minsan, lalo pag yung kailangan nating ibenta yung palay. O ito yung sa aking palay, napakaganda. So ito class E na ito. Kasi kahapon nagpa-repair ako, ganito rin kainit. Ayan, ang init. Plus ngayon pakainit din, kaya timing. Kaya salamat kay Lord dahil hindi siya umulan, hindi bumagyo, lumihis. Kasi before na magpa-harvest ako dito kahapon, doon sa parte naming lugar at saka dito, umambon lang siya dito. Pero doon sa lugar namin napakalakas, parang may bagyo, dumaan na ipo-ipo. Kaya yung tinamnan ko doon na ampalaya na yung may balad na siya, na nadapa lahat yun. Kasi yung parang bagyong ipo-ipo na dumaan, kaya nadapa yun. Kaya ang gagawin ko doon, panibagong balad uli. So makikita nyo doon sa vlog ko mga ka-farmers, ka FB, yan, kapigi, makikita nyo doon sa aking vlog. Kaya yan, so yun ang mga updated ko sa aking pagtatanim dito.
Kasi kung napapanood nyo yung mga vlog ko dito sa about sa pagpa-farming, ayan. Kasi yung iba, gaya ng dito sa kuan, yung inaanin nila ng 200 kabans, naging 60 kabans lang. Tsaka kasi yung utol ko, tsaka yung katabi niya, dating inaani ng 48 kabans, 46, ngayon 20, 22. Oh. So ano pa yon, yung maintain pa sa kwan yon, maintain pa sa pag-i-spray ng pang insecticide, yung worm at saka yung fruit fly. O samantalang sa akin, tig-isang beses lang ako nakapag-spray nga dahil dun sa sunod-sunod ang ulan. Almost 2 months na diretso ang ulan, kaya yung mga tanim kong talong, yung sili, kamatis, nagkandamatay lahat, pati yung yung papaya, ayun, namatay lahat dahil sa sobrang ulan, walang tigil ang ulan. Ayan, ano nila, kaya banda nga 3 o'clock pwede na itong kuan, pwede nang likumin ito at diretso binta natin. Kasi wala tayong paglalagyan, kulang tayo sa bodega. Kaya thanks kay Lord dahil hindi siya umulan, napakaaliwalas. Yan, timing na timing. Kasi ang problema ng mga nauna, maraming magsasaka na nagbibilad na ganito, ura-urada, umulan. Kaya lahat ng ibinibilad nila, instead na dry na, naligo pa sa tubig. So itong itong week na ito, yan, napakaganda, timing na timing. Kaya maraming pasalamat kay Lord dahil blessing ito sa akin dahil hindi siya umulan. Kasi kung umulan, problema mo na naman ang pagbibilad, problema mo ang tao, siyempre doble ang gastos mga ka-farmers. Kaya ayan, pinalad tayo na hindi umulan ng 2 araw. Kaya ito ang resulta ng aking palay, matatawag na Class E. Hindi siya Class B, Class E. Hindi tulad nung iba na maraming farmers na ang inani instead na paramihan, nako, gaya ng mga sinasampol kong totoo yung mga yon, yung mga inaapitan nila ng gasot, inaanihan lang nila ng 50, 40 ganon. O gaya yung si Kapitan, 200 kabans, inanihan niya lang ng 60 kabans. Ayun, kaya na ito ang kalaban naming mga farmers pag hindi namin na timing. Kaya sumusugal kami ng parang ang amin lang kung maka 30% kami sa panahon, panalo na kami. No. Yan lang po mga ka-farmers. So don't forget to click the notification bell para updated pa kayo sa susunod ko pang mga vlog at saka doon sa panibagong pagtatanim. Ayan. God bless po sa inyong lahat. Bye bye. Have a blessed day.